Akala ng lahat, simpleng gwardiya lang si Mang Tonyo. Pero ang totoo, siya ang may-ari ng buong kumpanya. Nang lapitan siya ng babaeng papakasalan ng kanyang anak, hindi niya inasahang ang gagawin nito ay magpapahagulgol sa kanya. Ang kwentong ito ay magpapabago ng inyong pananaw sa tunay na yaman. Tahimik na umagang Lunes nang magdesisyon si Don Rodrigo Sebastian na baguhin ang buong buhay niya, panandalian man lang. Sa loob ng 30 taong pagpapatakbo ng Sebastian Empire, hindi pa siya kailanman bumaba sa kanyang tangke ng gintong opisina sa ika-20 palapag ng kanyang sariling gusali. Pero ngayong umaga, habang nakatitig siya sa salamin ng kanyang mansyon sa Forbes Park, nakita niya ang sarili. Matanda na, may mga kulubot na sa noo, ngunit ang mga mata ay puno pa rin ng determinasyon. Kailangan kong malaman, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang lumang litrato ng kanyang asawa na matagal nang pumanaw. Milagros, tulungan mo akong maging matalino sa pagpili para sa ating anak. Ang tanging anak nila, si Rafael Sebastian, ay 35 taong gulang na at nakatagpo na raw ng babaeng pakakasalan. Si Isabel Montefalco, galing sa kilalang pamilya, graduate sa ibang bansa, maganda, sopistikada. Sa papel, perpekto. Pero si Don Rodrigo ay nabuhay sa mundo ng negosyo, kung saan ang mga mukha ay madalas na nag-iba depende sa kausap. Alam niya ang laro, at ayaw niyang ang anak niya ay maging biktima ng pagkukunwari. Kaya naisipan niya ang plano na ito. Tatay, sigurado ka ba? Tanong ni Rafael nang sabihin sa kanya ng ama ang balak. Nakaupo sila sa pribadong silid tanggapan ni Don Rodrigo. Ang mga bintana ay nakaharap sa skili ng Makati. Hindi ba medyo kakaiba ito? Rafael, anak, sagot ni Don Rodrigo, seryoso ang tono. Mahal kita. At dahil mahal kita, kailangan kong masiguro na ang babaeng pakakasalan mo ay tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi sa apelyido mo, hindi sa yaman mo, kundi sa pagkatao mo. Bumuntong hininga si Rafael. Kilala niya ang tatay niya, kapag nakapagdesisyon na, walang makakapigil. Hanggang kailan ba to? 2 linggo, sagot ni Don Rodrigo. Pahihirapan mo ang sarili mo para dito. Nag-aalalang tanong ni Rafael. Ngumiti si Don Rodrigo, ang uri ng ngiting puno ng karunungan na dulot ng mga taon. Para sa'yo, anak, gagawin ko ang kahit ano. At kaya nga, kinaumagahan, hindi na dumating si Don Rodrigo sa kanyang opisina. Sa halip, sa gate ng Sebastian Empire, may bagong gwardiya na nag-report sa trabaho. Naka-unipormeng puti at asul, medyo luma na ang tela, may hawak na lumang payong at lunchbox na nakabalot sa tela. Ang kanyang pangalan daw ay Mang Tonyo. Naku, Mang Tonyo, baguhan ka pala dito. Bati sa kanya ng kapwa gwardiya na si Mang Eddie. Mabait naman ang mga tao rito, basta't masipag ka lang. Salamat, Per, sagot ni Mang Tonyo, o Don Rodrigo, habang ngumingiti. Kakaiba ang pakiamdam. Ang lalaking sanay na batiin ng good morning, sir, at yumuyukod sa harapan niya. Ngayon ay tinatapik-tapik siya sa balikat bilang kapantay. At walang nakakakilala sa kanya. Ang mga tauhan na nadaanan niya, mga sekretarya, executives, janitors, walang ni isa ang nakatingin sa kanya ng pangalawa. Para sa kanila, simpleng gwardiya lang siya. Karaniwang tao. Invisible. Mang Tonyo, bantayan mo yung gete ha. Baka may mga bisita. Lagi kang maglog sa logbook. Pagtuturo ni Mang Eddie. Sige, sagot ni Don Rodrigo. Hindi makapaniwala na siya na ang nag-organize ng mga protokol na ito ay ngayon ay sumusunod lang bilang empleyado. Ang unang araw ay mahirap. Ang kanyang likod ay sumakit sa kakaupo sa matigas na upuan ng guardhouse. Ang kanyang sikmura ay hindi sanay sa kaning baon na walang ulam kundi tuyo at itlog. Pero nanatili siya. Nanatili siya dahil sa misyon. Nang hapon ng 3 araw, dumating si Isabel. Bumaba siya ng mamahaling sasakyan. Ang kanyang heels ay tumunog sa semento. Ang kanyang designer bag ay nakabitin sa braso. Ang buhok niya ay perpektong ayos. Ang makeop ay walang kapintasan. Lumapit siya sa guardhouse upang magpalog. Good afternoon, ma'am, bati ni Don Rodrigo, nakatingin pababa bilang paggalang, at upang hindi siya makilala. Ang tanging tugon ni Isabel, hindi man lang tumingin sa kanya. Inabot niya ang ay niya na parang inabot ang basura. Para kay Rafael Sebastian. Bilisan mo. Kinuha ni Don Rodrigo ang ay at nagsulat sa logbook. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? Isabel Montefalco. Fiance ni Rafael Sebastian, sagot niya, may diin sa huling salita, na parang gusto niyang ipaalala ang kanyang posisyon. Sige na, gwardiya, mabilis lang. May importante akong lakad. Opo, ma'am, sagot ni Don Rodrigo, tahimik.
Pumasok si Isabel, hindi na lumingon pa. Ang unang impresyon, hindi maganda. Pero sinabi ni Don Rodrigo sa sarili niya na huwag mag-judge kaagad. Baka stressed lang. Baka may pinagdadaanan. Bigyan ng pagkakataon. Pero ang mga sumunod na araw ay nagpakita ng pattern. Tuwing darating si Isabel, ganoon pa rin. Walang bati. Walang ngiti. Inabot lang ang sinasabing, si Rafael Sebastian, at tumasok. Parang robot. Parang hindi tao ang kausap niya. Sa ika-6 na araw, umulan ng malakas. Si Don Rodrigo ay basang-basa dahil ang bubong ng guardhouse ay tumutulo. Walang payong nadal si Isabel nang lumabas ng sasakyan niya. Tumakbo siya patungo sa guardhouse. Guardia, ipahiram mo nga payong mo, sigaw niya, hindi pa rin lumalabas sa sasakyan. Ma'am, pasensya na po. Wala po akong extra, sagot ni Don Rodrigo. Totoo naman. Ang kanyang lumang payong ay pinangtatakip niya sa sarili. Ano ba naman yan? Hindi ka ba prepared? Bahala ka diyan, galit na sigaw ni Isabel. Sinarado niya ang bintana ng sasakyan at nag-text sa loob. Ilang minuto lang, bumaba si Rafael na may dalang payong. Binuksan niya ito at sinundo ang fiance niya. Sorry, mahal. Halika na. Nakita ni Don Rodrigo kung paano ngumiti si Isabel kay Rafael. Isang ngiti na napakatamis, napakaganda, puno ng lambing. Thank you, baby. Grabe, kawawa naman ako, buti na lang nandyan ka. Pag-alis nila, nanatiling nakaupo si Don Rodrigo sa guardhouse, basang-basa, nanginginig sa lamit. Pero hindi yon ang masakit. Ang masakit ay ang nakita niya, dalawang mukha. Isa para sa mahirap, isa para sa mayaman. Mang Tonyo, okay ka lang? Tanong ni Mang Eddie, nag-aalok ng tuwalya. Okay lang, par. Sagot ni Don Rodrigo, pero ang puso niya ay bigat na biga. Nang gabing iyon, umuwi siya sa kanyang mansyon, naligo at nag-isip ng malalim. Tumawag si Rafael. Tatay, kumusta? Ayos ka lang ba diyan? Ayos naman, anak, sagot ni Don Rodrigo. Pero, sabihin mo, si Isabel, paano mo siya nakilala? Sa charity event, tatay. Ang bait-bait niya. Tumutulong siya sa mga orphanage, sa mga feeding program. Ang ganda ng puso niya, kwento ni Rafael, halatang in love na in love. Tumango si Don Rodrigo, kahit hindi naman nakikita ni Rafael. Mabait ba talaga siya sa lahat ng tao? Naman, tatay. Kaya nga mahal na mahal ko. Mabait, mapagkumbaba, maalaga. Maalaga, mapagkumbaba. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Don Rodrigo. Dahil ang nakikita niya kada araw, hindi yon. Hindi yon ang babae na inilarawan ng anak niya. Pero kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Hindi pwedeng assumption lang. Kaya nagpatuloy siya sa kanyang disgis. Ika-9 na araw. Mainit na mainit ang panahon. Si Don Rodrigo ay nag-aalok ng tubig sa mga taong pumapasok sa kumpanya. Serbisyo niya bilang gwardiya. Karamihan ay tumatanggap ng may ngiti, may thank you, manong, salamat, kuya. Dumaan si Isabel. Ma'am, tubig po, alok ni Don Rodrigo, nakangiti. Tiningnan siya ni Isabel mula ulo hanggang paa. Ang tingin ay halos nakakasunog. Anong akala mo sa akin? Umiinom ng tubig galing sa inyo. Kadiri, umalis ka nga diyan. Nasaktan si Don Rodrigo. Hindi sa salita, sanay na siya sa mga taong bastos sa negosyo. Pero nasaktan siya, para sa lahat ng mga Mang Tonyo, sa mundo na tratuhing parang wala. Pero ang huling araw ng kanyang disgise, iyon ang naging turning point. Ika-14 na araw. Hapon. May nakita si Don Rodrigo na matandang babae sa labas ng gete. Naglalako ng sampaguita. Payat, maitim sa araw, puno ng kulubot ang mukha. Lumapit siya sa guardhouse. Dong, bili ka naman ng sampaguita. Para sa asawa mo, alok niya, ang boses ay halos pabulong na dahil sa pagod. Ngumiti si Don Rodrigo at bumili ng 3 piraso. Eto, nanay, pamalit na. Salamat, anak. Diyos ay bahala sa'yo, sagot ng matanda. Ngumiti ng malaki. Nang oras na iyon, dumating si Isabel. Nakita niya ang matandang naglalako. Hoy! Bawal dito ang mga taong katulad mo, sigaw ni Isabel sa matanda. Umalis ka. Nakakasira ng image ng kumpanya. Guardia, alisin mo yan. Natigilan si Don Rodrigo. Ang matandang babae ay nanginig, nagmamadaling umalis. Ma'am, wala naman po siyang ginagawang masama. Depensa ni Don Rodrigo, mahinahon pa rin ang tono. Excuse me, galit na tumalikod si Isabel. Sinong nagsabi sa'yo na magsalita? Alam mo ba kung sino ako? Magiging asawa ako ng anak ng may-ari ng kumpanyang ito. Kapag naging asawa ko na si Rafael,
kaya kung paalisin ka dito. Tandaan mo yan. Ang mga salitang iyon ay sumaksak sa puso ni Don Rodrigo ng literal. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil napagtanto niya. Alam na niya. Alam na niya ang katotohanan. Pero may isang bahagi pa. Bumalik si Isabel mula sa pagbisita kay Rafael mga isang oras pagkatapo. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan niya, may natapakan siyang basang semento, bagong lagay, hindi pa tuyo. Nadulas siya. Aray, sigaw niya, nasubsob. Walang nag-alala. Ang mga taong nakapaligid ay patuloy lang sa paglalakad. Pero si Don Rodrigo, tumakbo siya palabas ng guardhouse. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong niya, inalalayan si Isabel na tumayo. Alisin mo nga yung kamay mo sa akin. Kadiri, sigaw ni Isabel, itinulak siya. Tingnan mo, nadumihan tuloy ako dahil sayo. Walang kwentang gwardiya. Tumayo si Isabel, pinagpag ang sarili, at sumakay sa sasakyan. Bago pa man siya tuluyang makaalis, ibinaba niya ang bintana at sumigaw pa. Reported kita. Mawawalan ka ng trabaho. At umalis siya. Nanatiling nakatayo si Don Rodrigo sa gitna ng kalsada. Ang mga kamay ay nanginginig. Hindi sa gali, kundi sa sakit. Sa lungkot. Dahil alam niya na ang anak niya, ang minamahal niya nga file, ay pakakasalan ang babaeng ito. Ang babaeng walang respeto, walang malasakit, walang tunay na kabutihan sa puso. Nang gabing iyon, nagtawag siya ng meeting. Hindi na bilang Mang Tonyo, kundi bilang Don Rodrigo Sebastian. Ang venue, ang kanyang opisina sa 20th floor. Ang invited, si Rafael at si Isabel. Tatay, bakit bigla-biglang meeting? Tanong ni Rafael nang dumating. Kasama niya si Isabel, nakangiti, elegante. Good evening po, Don Rodrigo, bati ni Isabel, yumuko pa bilang respeto. Tiningnan siya ni Don Rodrigo. Ang ngiting iyon, ang galang na iyon, kunwari. Umupo kayo, sabi ni Don Rodrigo. Naupo ang dalawa sa harap niya. At nagsimula si Don Rodrigo. Rafael, mahal kita. At dahil mahal kita, ginawa ko ang isang bagay na baka hindi mo maintindihan ngayon, pero sana, balang araw, mapahalagahan mo. Nagsimula niyang ikwento ang lahat. Tatay, ano pong sinasabi ninyo? Tanong ni Rafael. Nalilito, habang nakatingin kay Isabel na tila hindi maintindihan ang nangyayari. Huminga ng malalim si Don Rodrigo. Sa nakaang 2 linggo, hindi ako pumasok sa opisina ko. Hindi ako nag-travel. Nandito lang ako, sa ibaba, sa gate, nagtratrabaho bilang gwardiya. Tumayo si Rafael. Ano? Tatay, joke ba to? Hindi joke, anak, sagot ni Don Rodrigo. Ang tingin ay nakatuon kay Isabel, na unti-unti nang pumuputi ang mukha. Nagdisgis ako bilang Mang Tonyo, ang bagong gwardiya. At sa loob ng mga araw na iyon, nakita ko ang lahat. Naranasan ko kung paano tratuhin ng iba-ibang tao ang isang simpleng gwardiya. Kasama na si Isabel. Don Rodrigo, I can explain. Nautal na sabi ni Isabel. Ang dating kumpiyansang tinig ay naging nanginginit. Explain what? Putol ni Don Rodrigo. Ang boses ay matalim pero kontrolado. Explain kung bakit mo ako tinrato na parang basura. Explain kung bakit mo sinigawan ang matandang naglalako. Explain kung bakit ang bait-bait mo sa harap ng anak ko. Pero ang sama-sama mo sa mga taong akala mo, ay wala sa level mo. Tatay, sigurado po ba kayo? Tanong ni Rafael, hindi makapaniwala. Tiningnan niya si Isabel. Isabel, totoo ba to? Umiling si Isabel ng mabilis. Rafael, baby, no. Hindi ganoon ang nangyari. Misunderstanding lang yan. Siguro may bad day lang ako noon. Stressed ako. You know how I get when I'm stressed. Bad day, ulit ni Don Rodrigo. Tumayo na rin siya. Lumapit siya sa kanyang mesa at binuksan ang drawer. Inilabas niya ang isang tablet. Nakarekordo lahat. Mayroon kaming CCTV sa gate. At bilang may-ari, access ko lahat. Pinindot niya ang play. Sa screen, nakita ni Rafael ang lahat. Ang bawat pagdaan ni Isabel sa gate. Ang bawat pagtapon ng AI. Ang pagsigaw tungkol sa matandang naglalako. Ang pagitsa ng payong. Ang pagtulak kay Don Rodrigo nang tulungan siya. Lahat. Nakarekordo. Walang edit. Walang filter. Ang katotohanan. Humakbang paatras si Rafael. Ang mukha ay nagpapakita ng sakit, ng pagkalito, ng pagkadismaya. Isabel, bakit? Bakit ganyan ka? Rafael, please. Lumapit si Isabel. Hinawakan ang braso ni Rafael. They don't matter. Sila lang naman yon. Ang importante, mahal kita. Mahal na mahal kita. We're perfect together, di ba? We're the same level,
Same circle. Hinawi ni Rafael ang kamay ni Isabel. Same level. Isabel, ang mama ko, pumanaw na siya ng maaga. Alam mo kung anong huling aral niya sa akin bago siya nawala. Umiling si Isabel, ang luha ay nagsimulang pumatak. Pero hindi iyon luha ng pagsisisi. Luha iyon ng takot na mawawalan ng kinabukasan na puno ng kayamanan. Sinabi niya, patuloy ni Rafael, ang boses ay nagsisimula ng manginig, na ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa bank account. Nasusukat iyon sa kung paano niya tratuhin ang mga taong wala siyang makukuhang kapalit. Ang mga taong hindi niya kailangan impresyunan. Ang mga taong simpleng tao lang, nakarapat-dapat din sa respeto, sa dignidad, sa kabutihan. Rafael, I can change, pagsusumamo ni Isabel. Please, baby. Mahal kita. Magbabago ako. I promise. Pero si Rafael ay umiling. Tiningnan niya ang kanyang ama, ang lalaking nagdisgise, nagpakahirap, sumailalim sa kahihiyan, lahat-lahat, upang protektahan siya. Ang luha ay kumislap sa mga mata niya. Tatay, sabi ni Rafael, ang boses ay halos pabulong. Salamat. Salamat kasi minahal mo ako ng ganito kalalim na handa mong gawin ang kahit ano para protektahan ako. Lumapit si Rafael sa ama niya at niyakap ito, isang yakap na puno ng pasasalamat, ng pagmamahal, ng paggalang. At sa yakap na iyon, umiyak si Don Rodrigo. Hindi dahil sa lungko, kundi dahil sa relief. Dahil nailigtas niya ang anak niya. Anak, bulong ni Don Rodrigo, hinahaplos ang likod ni Rafael, mahal kita. At deserve mo ng babae na magmamahal sa'yo, sa totoo mong pagkatao. Hindi sa apelyido, hindi sa yaman, kundi sa puso mo. Humiwalay si Rafael, pinunasan ang luha. Tiningnan niya si Isabel na nakatingin sa kanila. Ang mukha ay halos walang kulay. Isabel, sabi ni Rafael, malamig na ang tono. We're done. Hindi ko kayang pakasalan ang taong hindi marunong magmahal ng tapa. Umalis ka na. Rafael, please, sigaw ni Isabel. Don't do this. We're supposed to get married. Nakabook na ang venue eh. Ang mga invitations. Cancel it all, sagot ni Rafael. At kung may bayad na, ako na bahala. Pero wala nang kami. Umalis ka na, Isabel. Nakita ni Don Rodrigo ang pagbabago sa mukha ni Isabel, mula desperasyon tungo sa galit. Fine. Pero alam mo, Rafael, lugi ka. Lugi kayo. Sino ba naman ang magkakagusto sa'yo, kung hindi dahil sa pera ng pamilya nyo? Simpleng empleyado ka lang. Ang tatay mo lang ang mayaman. At least, sagot ni Rafael, kalmado, hindi ako ang taong gaya mo na ang yaman lang ng tao ang habol. Umalis ka na. Tumalikod si Isabel. Ang heels ay tumutunog ng malakas sa sahig habang palabas. Bago pa siya tuluyang makalabas ng pinto, tiningnan niya si Don Rodrigo. Sayang. Kung alam ko lang na ikaw pala ang gwardiya, mas maayos sana ako. Sayang talaga. At umalis siya. Nang magsara ang pinto, payhong naupo sina Don Rodrigo at Rafael. Katahimikan ang bumalot sa opisina. Ilang minutong walang nagsalita. Hanggang sa nagsalita si Rafael. Tatay, paano kung hindi ninyo ginawa ito? Paano kung hindi ko nalaman? Ngumiti si Don Rodrigo, ang ngiti ay may halong lungko. Kaya nga ginawa ko, anak. Kasi ayokong pagsisihan mo balang araw. Ayokong isang umaga, magising ka at mapagtanto mo na ang asawa mo ay hindi ang taong akala mo. Tumango si Rafael. Mahal na mahal ko siya, tatay. Akala ko siya na. Ang taong makakasama ko habang buhay. I know, anak. At alam kong masakit ngayon. Pero mas masakit kung nagpakasal kayo at doon mo palang nalaman ang totoo. Tama kayo, sabi ni Rafael, huminga ng malalim. Salamat, tatay. Kahit alam kong mahirap para sa inyo ang ginawa ninyo. Salamat. Kinabukasan, bumalik si Don Rodrigo sa Gete. Pero hindi na bilang gwardiya. Bumisita siya bilang Don Rodrigo Sebastian, ang C. Dinala niya si Rafael. Mang Eddie, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Don Rodrigo sa gwardiya na tumulong sa kanya nung nagdiskise siya. Opo, Sir Don Rodrigo, sagot ni Mang Eddie, medyo kinakabahan. Hindi siya sanay na direktang kausapin ng C. Salamat sa kabaitan mo kay Mang Tonyo, sabi ni Don Rodrigo, ngumiti. Nalito si Mang Eddie. Sino po si Mang Tonyo? Ako, sagot ni Don Rodrigo. Ako si Mang Tonyo. Nagdisgis ako bilang gwardiya. At ikaw, kahit baguhan ako, tinulungan mo, tinuruan mo, tinrato mo bilang kapantay. Salamat. Hindi makapaniwala si Mang Eddie, namutla. Sir, kayo po pala yon. At dahil doon, from today, ikaw na ang head ng security department. With benefits,
salary increase, at scholarship para sa mga anak mo. Napaupo si Mang Eddie, hindi makapaniwala, ang luha ay pumatak. Sir, hindi ko po deserve. Deserve mo, Mang Eddie, putol ni Don Rodrigo. Dahil tinrato mo akong tao. At iyon ang pinakaimportante. Nagpasalamat si Mang Eddie ng paulit-ulit, halos hindi makahinga sa tuwa. Pagkatapos, lumapit si Don Rodrigo sa gete kung saan nakita niya ang matandang naglalako ng sampaguita. Nandoon siya, katulad noon, may dalang baske. Nanay, tawag ni Don Rodrigo. Tiningnan siya ng matanda, ngumiti. Opo, Dong. Alam ninyo ba kung sino ako? Umiling ang matanda. Hindi, Ana. Pero mukha kang mabait. Ngumiti si Don Rodrigo. Ako ang may-ari ng building na to. At gusto ko kayong tulungan. Saan kayo nakatira? Nanlaki ang mata ng matanda. Naku, anak, sa kanto lang. Bahay kubo. Kasya lang. Mula ngayon, sabi ni Don Rodrigo, tuturuan ko ang aking AR department na kumausap sa inyo. Bibigyan namin kayo ng monthly allowance. At kung mayroon kayong mga pangangailangan, gamot, pagkain, bahay, sabihin ninyo lang. Nanginig ang matanda, ang luha ay umagos. Anak, bakit? Bakit ninyo ako tutulungan? Dahil noong kailangan ko ng sampagiita, sagot ni Don Rodrigo, binigay ninyo ng buong puso. At ngayon, gusto ko ring magbigay ng buong puso. Yumakap ang matanda kay Don Rodrigo, umiiyak, nananalangin. Salamat, anak. Pagpalain ka ng Diyos. Sa mga sumunod na buwan, maraming nagbago. Si Rafael ay nag-focus sa sarili, sa pag-grow bilang tao at bilang executive ng kumpanya. Hindi siya nagmadali maghanap ng bagong relasyon. Natuto siyang maghintay. Natuto siyang mag-observe. Natuto siyang tingnan ang tao sa loob, hindi sa labas. At isang araw, habang nagvo-volunteer siya sa isang feeding program, hindi dahil kailangan para sa image, kundi dahil gusto niya talagang tumulong, nakilala niya si Maria. Isang simpleng guro sa public school. Walang mamahaling gamit. Walang designer bags. Pero ang ngiti, tunay. Ang kabaitan, hindi plastic. Ang puso, puno ng pagmamahal para sa mga bata, para sa mga taong nangangailangan. Ako si Rafael, pagpapakilala niya. Maria, sagot ng babae, nakangiti. Salamat sa pagtulong mo dito. Ang daming bata ang nabusog ngayong araw, dahil sa inyo. Masaya ako na nakatulong, sagot ni Rafael. At alam niya, ramdam niya, iba ito. Iba si Maria. At tama siya. Mga ilang buwan pagkatapos, dinala ni Rafael si Maria para makilala si Don Rodrigo. Hindi sa opisina, kundi sa bahay. Simpleng dinner lang. Kinabahan si Maria. Rafael, baka hindi nila ako magustuhan. Simpleng tao lang ako. Guro lang. Exactly, sagot ni Rafael, ngumiti. Kaya alam kong magugustuhan ka ng tatay ko. Nang magkita sila, nagdisgis uli si Don Rodrigo. Pero hindi bilang gwardiya. Nagdisgisa siya bilang simple lang na tatay. Walang yabang. Walang air. Simpleng Don Rodrigo na gustong makilala ang babaeng mahalaga sa anak niya. At si Maria, tinrato niya si Don Rodrigo ng may respeto. Pero hindi dahil sa yaman. Kundi dahil tatay ito ng taong mahalaga sa kanya. Tumulong siya sa kusina. Nakipagkwentuhan siya sa mga kasambahay ng walang arte. Tumawa siya ng totoo. Ngumiti siya ng taos puso. At sa gabi na iyon, nang umuwi na si Maria, lumapit si Rafael sa tatay niya. So, tatay, ano po sa tingin ninyo? Ngumiti si Don Rodrigo, ang ngiting puno ng kapayapaan. Siya na, anak. Siya na ang hinihintay mo. Ang babae na magmamahal sa'yo kahit sino ka. Ang babae na may tunay na kabutihan sa puso. At umiyak si Rafael, ngayong luha ng kaligayahan. Niyakap niya ang tatay niya. Salamat, tatay. Salamat sa lahat. Walang anuman, anak, bulong ni Don Rodrigo. Ang trabaho ng magulang ay protektahan ang anak. At handa akong maging gwardiya ulit, maging sino paman, basta para sa'yo. At sa gabing iyon, napagtanto ni Don Rodrigo, ang tunay na yaman ay hindi ang mga gusali, ang mga negosyo, ang mga bank accounts. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal, ang integridad, ang kabutihang loob, at ang anak na natutong pahalagahan ang mga iyon. Ilang taon pagkatapos, ikinasal sina Rafael at Maria. Simple lang ang kasal. Walang extravaganza, pero puno ng pagmamahal. At nang mangako si Rafael na mamahalin si Maria habang buhay, tumingin siya sa tatay niya na nakaupo sa unang row. At nakita ni Don Rodrigo sa mga mata ng anak niya, pasasalamat, pagmamahal, kaligayahan. At sa sandaling iyon, alam ni Don Rodrigo, suli ang lahat.
Sulit ang pagpapangga. Sulit ang kahihiyan. Sulit ang saki. Dahil nailigtas niya ang anak niya. At iyon ang tunay na yaman. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng aral. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang posisyon, sa kanyang yaman, o sa kanyang apelyido. Nasusukat ang halaga ng tao sa kung paano niya tratuhin ang iba, lalo na ang mga taong wala siyang makukuhang kapalit. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi pumipili ng tao. Ang tunay na pagmamahal ay hindi umiikot sa pera. At ang tunay na yaman ay ang mga taong mahal mo, at ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo.